Magandang araw po, magandang buhay po. Lahat na po ng maganda para po sa araw na ito. Meron po tayo ngayong babasahin sa tarot. Ito po ay, again, katuwaan lang po ito. Tarot lang po ito. Ito po ay isang content. Nawa naman po ay walang magalit. Pero ito pong aking babasahin ay kilalang kilala. At ngayon ay mabangong-mabango ang kanyang pangalan sa kung ano man po ang mga nangyayari sa ating gobyerno. Ito po ay si Ana Teresa Risa Navarro Hontiveros Barakel. Pasensya na po ako, ang pronunciation ko ay medyo mas kilala po siya kasing Risa Hontiveros. Yan. Ano daw po yung nakikita natin kay Madam Risa Hontiveros? Siya po ay pinanganak ng June 30, 2000. Ay, mali. Dito ako. February 24, 1966. Yan. Ana, ayon po sa pangalan ni Madam, talagang siya po ay, ang mga anak kasi ay palaban. Malakas ang loob. And, hindi ko maintindihan pero talagang, kumbaga sa may bida, sila ay talagang gustong tumapat sa tapatan. Kumbaga, usapang diretsuhan pero minsan agresibo. So, dito sa pangalan niya, makikita natin kung ano yung karakter talaga ng Ana Teresa, o kilala siyang Risa Hontiveros. Ayan. Again po, ito po ay tarot na babasahin ko. So, itapon ang pangit at tanggapin ang maganda. At sana'y walang magagalit. Sasabihin ko lang po kung anong nababasa ko sa tarot. Risa Hontiveros, Ana Teresa Risa Navarro Hontiveros Barakel. Pakita mo sa akin. Yan. Yung baba natin. Yan po ha. Oh. Nakikita niyo po ba ito? Sa ngayon ay nag-uumapaw ang kanyang galit. Simbuyo ang mga patalim na yan. Talagang hindi ko alam pero po ito ay simbuyo ng galit at mula dun sa galit na yun ay natatali siya sa isang bagay. Ito pong, kung makikita nyo po, i-explain ko po ito ha. Again po, itapon ng pangit. Kung ano man po nakikita ko sa tarot, yun lang po ang i-explain ko. Nakikita nyo ang isang babae. Siya ay nakatali at nakapiring. Ang ibig sabihin po nito, kinakailangan ang babaeng ito ay makaalpas. Galit po yan. Bakit ko nasabing galit? Ito po ay pula. So ano po ba ang nagbe-burning like a fire? Ito po ay nakasuot ng isang pula, babae. Ito po ay nagsasign siya na si Madam Risa Hontiveros ay maraming, ayan po, nais mangyari. Yung galit niya na hindi ko maintindihan kung saan po talaga pupunta ay nagpapakita sa kanya ng matinding pag-iingat. Bakit pag-iingat? Kasi matalas ang kutsilyo, matalas ang mga espadang nakapaligid sa kanya. Ito po ay yung simbolo. Paano ko nasabi na may galit po? Baka sabihin nyo na naman, makaganito ako. Hindi po. Ito, ayan. Babae na natatali sa puot. Ano po ba ang ibig sabihin ng mga espada? Hindi po ba ito yung matalas? Ito ay mga ideyang matatalas na nais niyang mangyari. Napakarami po niyang gustong ipaglaban daw. Bakit daw? Kasi nakatusok sa lupa. Pero kung ito ay hawak niya, ibig sabihin nito, dapat ipaglaban. Dito po,
wala po akong kinakampihan, binabasa ko lang po. Kung mapapansin nyo po, nakatali po ang babae. At ito po, since siya po talaga ang ating binabasahan, so ire-represent po niya ito. Siya po ay nakapiring ang mga mata. Ibig sabihin, ang pinaglalaanan niya ay ang kanyang nais ipaglaban. Sarado ang kanyang mga mata sa anumang katotohanan. Sarado ang kanyang mata sa anumang nakikita ng ibang tao. Ang sa kanya, sarado siya, ang nais niyang ipaglaban ay kung ano ang kanyang laman ng isip at kung ano ang laman ng kanyang damdamin. Hindi ko po dito sa tarot na to, gusto kong ipakita at iparamdam po kay Madam na opo, lahat po ay po pwedeng gawin, lalo't sa inyo, nasa politika kayo, pero ayon po, ito po'y payo, kung inyo lang pong mamarapatin, napakinggan, nakapiring po kayo dito. Sana makitang matanggal po yung piring na yan. Kasi kung makikita ninyo, pag natanggal yung piring na yan, unti-unti po, itong ipinaglalaban po ninyo na talagang idinikit nyo na po sa lupa, ang ibig sabihin po nito, hindi nyo po hawak ang sitwasyon. Maaaring dumating po yung time na yan din po ang magtali sa inyo. Ito po. So, wag nating hayaang dumating ang panahon sa darating na mga panahon na ang inyong ipinaglalaban ang huhusga po sa inyo at magtatali. Ito po ay payo lamang. Wala po akong kinakampihan. Tarot lang po ang binabasa ko. Ayan po. Ang mga espada na matatalas, ibig sabihin ito yung mga nais ninyong gawin. Ayan po. Ayan, hindi po hawak ng kamay kung hindi nakatulos sa lupa. Ang ibig sabihin po nito, pag nakatulos sa lupa, delikado po ito. At kayo po ay may piring. Ibig sabihin po ng piring, hindi nyo po nakikita kung ano ang inyong ginagawa o ipinaglalaban. Maaaring sa inyo ay tama, pero sa paligid ninyo ay may mga mali na nakakakita. Bakit po nasabing mga maaring sa paligid ninyo ay may maling nakakakita? Kasi po kung mapapansin po ninyo, wala ritong tao. Pero mayroon po doong kastilyo. So ang ibig sabihin po, at ang kulay po ay nagre-represent po ng katauhan ng sambayanan. So again and again po, wala po akong kinakampihan, ini-explain ko lang po na hanggat maaari po maghinay-hinay. Madam, maghinay-hinay po, ito po ay para na rin po sa inyo. Maaaring sa inyo po ay tama ang inyong pinaglalaban, pero doon po sa kulay ay nagre-represent ito ng kakaiba sa paningin ng iba. So dito po ay pinapayuhan ko kayo na maghinay-hinay. Dahil baka dumating po ang panahon, yan din pong inyong mga ideyang iyan o anuman po ang ipinaglalaban ay siya rin pong magtali sa inyo. Yan po ay payo mula po sa isang tarot. At sana po huwag ma-mislead or huwag ma-misinterpret ang aking pagbasa. Ako po'y tagabasa lang ng tarot. Ayan. Yun po ang payo ng tarot, Madam. Medyo kailangan tanggalin ang nakapiring sa iyong mata. At ang emosyon ay huwag masyadong pairalin dahil nakagagawa ng mga desisyon na maaring tama sa iyo pero sa iba ay hindi tama. At yun nga, papasok yung sitwasyon na lahat ng nakatusok, yun po ay gusto nyong itanim, kumbaga gusto nyong idig, gusto nyong gawain, pero hindi nga po umaayon siya sa sitwasyon. Yun po ay payo. Ito, nakita nyo po ito, isang hermit o isang babala na magkaroon ng kaliwanagan ang bawat hinahawakan o bibitawang salita. Maaaring dumating ang panahon, ang liwanag ay biglang susulpot
Dahil sa tingin po ng iba, ito again, bakit ko naman nasabing sa tingin ng iba pero wala naman po tayong nakikitang tao. Hindi nyo po ba nakikita na ang isang tao ay napapalibutan ng kulay? Sa isa pong nagtatarot at nagsasalita ang tarot sa isipan nila, kapag nababasa talaga ang tarot, true color po ay sasabihin nila. Sa ngayon po ay madilim ang tinatahak ng ating gobyerno. Naghahanap po ng ilaw. Kaya ang sinasabi po rito, kung mapapansin nyo po, bakit kailangan ng ilaw? Ibig sabihin po nito, kayo po ay kinakailangan humawak ng ilaw. Kung ano man po ang ipinaglalaban o gusto nyo ipaglaban, kinakailangan nyo pong lagyan ng liwanag. Bakit po nasabi ko pong kayo ito? Ito po ito at nakapiring po ang inyong mga mata. Sana po ito'y kumatok sa inyong puso kung ano po ang inyong ipinaglalaban, madam. Tarot po ang nagsasabi, walang pwedeng magkundina sa inyo. Pero ito po ang sinasabi ng tarot, kailangan ng kaliwanagan. Kung may emosyonal na nararamdaman sa puso, kailangan tanggalin, serbisyo ng pambayan, isa-isang tabi muna ang mga personal na mga kaisipan. Hindi ko po kayo hinuhusgahan, wala po akong sinasabi. Ang tarot po ang nagsasabi na kailangan ng kaliwanagan. Kasi po dadating ang time, pangit po ito, dadating ang time, hindi po magiging maganda ang resulta ng sobrang emosyon. Maaaring hindi kayo maunawaan ng sambayanan, dahil iba po talaga ang umiikot na sirkulo at iikot. Darating po, hawak po kasi, ito na lang ang pinakamagandang definition. Hawak ng matandang ito ang masa. Hawak ng matandang ito ang katotohanan. Hawak niya ang kaliwanagan. Kaya maaari pong pagdating ng panahon, lahat ng inyong ginagawa ay makapasok, madam, sa inyo mismo. Yun po ang sabi ng tarot. Ito po ay payo lang po. Kasi sayang naman po kung ano man yung pinaglalaban ninyo pag po daw hindi kayo humawak ng kaliwanagan at tumanggap ng liwanag mula dito sa matandang ito, darating po ang time na mapapasok kayo. At mismong tatalikod mismo ang mga tao na akala nyo ay totoong sumusuporta sa inyo. Ayan po. Kitang-kita nyo naman, no? Ang liwanag po niyan. May mga taong nakikisawsaw at nagbibigay ng opinyon, pero ito po ay opinyon na naaayon sa kanila, na maaaring sa huli kayo po ang mapasok, madam. Kaya mag-ingat po kayo sa mga opinyon ng mga tao sa paligid nyo. Ang sinasabi po ng tarot, mas mabuti pong maglaylo kayo at maghinay-hinay. Ayan po. Pinag-iingat po kayo ng tarot, madam. Maraming opinyon, maraming nasa paligid, maraming bubuyog na kung inyo lahat pakikinggan, madam, kayo po daw ang mapapasok. Yung mga bubuyog na yun ang nagbibigay kasi sa inyo ng parang alam niyo yun, yung false hope na tama ang inyong ginagawa. Pero at the end of the game, no matter what, it's you. Ikaw lang ang haharap. Ikaw din ang tatanggap ng judgment ng mga tao sa paligid mo, especially sa divine intervention. Naku, madam. Ang ibig sabihin po nito ay dalawang
malalaking tao ang sasalungat kapag nakikita nilang tumatabingi na po ang bangka. Kaya mag-ingat. Kaya kung ako po sa inyo, madam, sabi po ng tarot, Madam Risa Hontiveros, medyo ingatan ang mga bagay na ginagawa ninyo kasi hindi naaayon ba sa mata ng ibang tao. Yan, totoo daw, sabi ng butiki. Lumalabas po kasi dito sa tarot, may mga tao na nasa likuran, di ko alam kung sino ito, na taong ito, na napakalaki niya, laking tao siya, nasa likuran ni Madam Hontiveros, na maaaring nagbibigay ng feed or parang kwento, parang mga ganon, kaya nakaganyan, na naa-absorb ng emosyon ni Madam. Kaya instead na maglaylo si Madam Hontiveros, na umaangat ang kanyang dugo at pinipilit niyang ipaglaban ang sa tingin niya ay tama. Pero sabi nga po sa tarot, ako po medyo naniniwala po dito sa tarot na to, pinag-iingat po kayo na hanggat maaari po ay maglaylo. Kasi hindi nga daw po tugma or tama ang mga nailalabas niyong emosyon na sa mata ng tao ay nagiging personal na para sa mga tao na pinagsasalitaan. Ayan. Ito po ay no script. Ito po binabasa ko lang. Wala naman pong pangit kung tanggapin ninyo or hindi. Basta ito po, pinapakita dito sa tarot, sa bandang huli po, malaki ang mawawala sa inyong pangalan. Di ko alam kung bakit. Kaya kinakailangan nyo pong maglaylo. Di ko alam kung bakit po. Ang nakalagay pa nga dito you have to walk away for all the things. Ibig sabihin, walk away. Kung alam nyong natetension na kayo, kung alam ninyong napupush na kayo sa isang sitwasyon, bumitaw at maglaylo at pag-isipang mabuti ang mga ginagawa at sinasabi at iniisip. Ayan po. Sa totoo lang po, may mga nasa paligid ninyo na lumalaban, pero nasisira na rin sila po sa mata ng tao. Tapos, hindi na sila inilalagay sa pedestal. Inilalagay na sila sa parang pangit na sitwasyon ng paningin at pananaw ng kanilang kaisipan. So, ang sabi po dito, para hindi na kayo mahawa or madawit sa anumang galit ng mga tao, dun sa mga tao nyo rin na nakakasalamuha o nakakasama, hindi ko po alam, yun lang sinasabi po, para hindi bumaliktad ang cards o hindi na bumaliktad ang sitwasyon at makuha nyo ang tamang suporta ng mga tao, medyo maglaylo lang po. Laylo. Kung ano man yung kasi ang lalabas po dito, ang tingin ng mga tao kaya nakabaliktad ay nakakapagpagulo na lalo nakakapagpagulo ang sitwasyon sa Pilipinas at sa politika. Yan. Panay po ang babala sa inyo ng tarot. Siguro ito ay dahil may mabuti naman kayong kalooban. Marahil ayaw lang ng tarot na dumating ang panahon na yung pinagpaguran nyo na politika, na karir, respeto ng mga tao ay mawala.
So, mag-isip na lang po muna kayo kung ano po ang dapat ninyong, kumbaga dalawang, kung ano yung gusto nyong panigan. Kung wala man po kayong panigan, mag-stop lang muna. Kasi ayan po, nagja-juggle na kayo. Tapos may dagat na. So, sayang naman po ang inyong pangalan na iningatan ng matagal sa ibang sa desisyon na pinapasok nyo ngayon ay maaari pong masira. Yung reputasyon, maaaring yung reputasyon ay yung pagkakilala ng mga tao. Tapos, kasi nga po, nakita natin po doon yung isang hermit na matanda na siya ang may dala ng liwanag. So, siguro, kung may dapat, ito kung ako, practical, walang oppose muna. Tahimik na lang muna, daanin na lang sa katahimikan muna. Kasi, ayan maaari yung hawak nyo katanyagan ay bumaba. O maaari namang inyong pagkababa, taas, baba. E paano kung maanod po ng tubig? Kasi nga po, may darating pa po sa atin at sa inyong lahat ng mga politiko na bugso ng damdamin ng sambayanan. Hindi lang po ito sa inyo, sa lahat ng politiko, sa lahat, both parties, bugso ng damdamin po ng mga tao. Ay hindi ko alam kung saan kakampi ngayon ng mga tao. Kaya kinakailangan po na ipakita natin sa sambayanan na talagang pinag-iisipan ng mga bagay. Yan po. O, ayan po, madam. Ibig sabihin po nito, madam, parang isang tigre, parang isang leon na kinakailangan mo nang magtahimik, maglaylo, pag-isipang mabuti kung saan talaga dapat kumampi. Ayan, madam. Masyado masalimuot po yung nabasa ng tarot. Kasi po, kaya po pala masalimuot dahil ang dami, nakabaliktad ng mga nilalang na nasa paligid ninyo na hindi na rin nila alam. Kumbaga parang gusto nila talagang i-push through ang mga bagay-bagay. Taliwas nga po sa panahon at sitwasyon. So kung ako muna sa inyo, lahat muna tahimik. Tapos pag-isipang mabuti. Let the people decide. Di po ba? Yun po yung sinabi ng tarot. Ayan. Huwag niyong hayaang ang inyong pinaghirapan na karir at pangalan ay mawala. Tandaan niyo po yun. Kasi po, mayroon pong pagluhang darating at maraming pagtalikod. Ayan, kaya po nakapula. Sayang po kayo. Kaya pag-isipang mabuti po. Ayan. Yun lang po ang nakita ng tarot kay Ma'am Lisa Hontiveros. Hindi ko na po para kalkalin pa yung mga love life o mga kung ano-ano pa. Hindi na po yung karamdaman. Yun po ang sinabi ng tarot. Salamat po.